Okay, sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga masusugid na taga-subaybay dito po sa ating programa Reaction Mo Birada Ko. So, bago po tayo magbitiw ng ating mga birada, panoorin muna po natin itong bidyong ito na kung saan mayroon na naman pong binitawang salita itong bunsong anak na lalaki ni Digongyo, na kung saan nagmistulang dyaryo yung buong katawan nito sa dami ng tato. Sa dami ng tato. Ito't panoorin po natin, mga minamahal kong mga kababayan. Ang gatuyok ng kwarta sa Pilipinas, billion guna. Trillions in fact ang project. 5.768 trillion ang budget sa Pilipinas. Diba? This is for 2024. O niya, nabati ninyo yung 5.768 trillion. Pagkatanong ka rin mga non-ordering mga Pilipino karoon mga kuwan. Nabati ba ninyo ang inyong 5.768 trillion? Ano niya, karoon na mo yung mga congressman diha sa House of Representatives. Nagsigig kuwan na ng 125 million sa OVP and yet naki-billion ba na confidential fund sa Office of the President. Siguro common sense ni mga yan, napagiging presidente nga nang hambog nga marami na tayong flood control projects. So, natanawan ng lutaw ang mga tao. Bitaw, unya ka ng 125, balik-baliko ninyo. Kami pa isad, nangita mong excuse. Kami paghihimong inyong excuse ana inyong kapalpakan diha. Kusog kay mga angkon. Nga pag-angkon, di ay. Sao, na ito na. Ba? Trillions ang ginastoryaan. Magkano ka lang ba? Tagaan na, ibutang na ito sa ingunana ang perspective, mga paranaw bitaw. Trillion ang ginastoryaan rin. Nga nabate na ninyo, abot na. So ayun, para po sa mga Bisaya ay maliwanag po sa kanila o sa atin ang inilabas po na reaksyon ni Baste sa kanyang programa. Okay, para po sa mga kababayan natin hindi po nakakaunawa ng Bisaya. So dito po sa episode na ito na pinamagatang naramdaman nyo ba yung 5.768 trillion na sinasabi niyang naging budget daw ng ating gobyerno noong 2024? Kasi gusto niyang sabihin na yung 5.768 trillion na ito ay binulsa lamang ng ating pamahalaan na kung saan, sabi pa nga niya, bakit o pinupukusan ng ating mga mambabatas yung 125 million ni Sara Duterte samantalang may 5.768 trillion na hindi nararamdaman ng ating mga kababayan. Ang tanong, totoo ba? At ito pa mas malupit. Nabanggit din niya, mga minamahal ko mga kababayan, na ginagawa lamang daw issue ng ating mga mambabatas yung 125 million para pagtakpan daw yung mas malaking perang nawawala na hindi nararamdaman ng ating mga kababayan. Ngayon, ito pa. Nabanggit din niya yung flood control na kung saan ay wala daw. Wala daw nangyari. Lumubog daw sa baha ang mga Pilipino. Alam niyo, sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, nakakatawa talaga itong si Baste na kung saan halatang hindi pinag-aaralan yung kanyang mga sinasabi. Ang lakas niyang magbitiw ng mga salitang alam naman niya na pwedeng ibalik sa kanila o sa kanya. Katulad na lamang po ng 5.768 trillion na sinasabi niya na hindi daw nararamdaman ng mga Pilipino. Alam niyo, sinungaling talaga tong Basti na to na kung saan dahil ipit na sila, ang ginagamit nilang strategy ay yung gumawa ng istorya para lumabas na biktima sila. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, hindi natin palalagpasin alang-alang sa ating mga kababayan. Ako ay magsasalita ng katotohanan upang pabulaanan yung mga sinasabi niya o mga sinasabi nila. Anong sinasabi mo, Baste? Na hindi nararamdaman ng mga Pilipino yung perang nabanggit mo? Natural sasabihin mo yan dahil kalaban kayo ng aming Pangulo. At natural lang na kahit maraming magagandang gawin ang aming Pangulo para sa bansang ito ay hindi nyo nakikita o makikita at mararamdaman dahil ayaw nyong damdamin, dahil naiinggit kayo, dahil kung husay at galing ang pag-uusapan, malayo ang ama mo. Malayo ang ama mo sa aming Pangulo dahil ang ama mo, nung siya pa ang naging Pangulo ng bansang ito, puro yabang lang ang alam, puro kwento lang ang alam, puro yabang at kwento lang ang nabubuo. Wala siyang natapos ni isa mang proyekto para malaman mo lamang. Wala siyang ibang ginawa kundi magpasikat sa mga Pilipino, magkunwaring makatao na kung saan natuklasang isa palang halimaw na nagahari sa mga demonyong basta-basta na lamang pumapatay sa mga inosenteng Pilipino noong mga panahon na siya pa ang Pangulo ng bansang ito. Alam mo ba yun o hindi?
Baka nakalimutan mo. Nung nagpagawa ng tulay yung tatay mo, anong nangyari? Di ba hindi nagamit? Dahil ayon sa sumuri sa proyekto ng tatay mo, ipis lang ang pwedeng dumaan sa tulay na pinagawa ng tatay mo. Ngayon, ano ang masasabi mo? Napakinabangan ba o nagamit ba ng mga Pilipino yung mga tulay na pinagawa ng tatay mo? Hindi, di ba? Ngayon, sasabihin ko sa iyo kung bakit naging palpak yung mga tulay na pinagawa ng tatay mo. Baka kasi hindi mo alam, ha? Baka kasi hindi mo alam to para matauhan kang hayop ka. Alam mo kung bakit hindi napakinabangan ng mga Pilipino yung mga tulay na pinagawa ng tatay mo? Dahil inutusan niya si Bongo na nakawin yung 70% na budget sa bawat proyekto na gagawin ng tatay mo. Kaya ang naging resulta, ayun, mga palpak, mga walang kwentang proyekto ang naiwan ng tatay mo sa bansang ito. Alam mo ba? Dahil dito, naramdaman at nakita ng mga Pilipino kung ano at sino talaga ang tatay mo. Ha? Alam mo ba yon? Naramdaman nila kung papaano sila naloko ng tatay mong magaling manloko na kung saan kagaya mo. Hindi na ako magtataka. Kasi tatay mo nga si Digong, di ba? Na kung saan kapwa mo demonyo. Kaya hindi na ako magtataka, baste. Kung ano may mga ginagawa mo, sinasabi mo, kinikilos mo, hindi na ako magtataka. Dahil iisa lang yung nananalaytay na dugo sa'yo. Alam namin kung saan galing yan. Galing sa tatay mong halimaw. Ngayon, para mas mamulat ka pa sa katotohanang hayop ka, eto, bibigyan lang kita ng kaunting impormasyon. Baka kasi hindi mo alam eh. Alam mo ba na yung ibang budget ng 5.768 trillion noong 2024 ay itinulong ng aming Pangulo sa mga Pilipinong walang mga sariling bahay at lupa na kung saan ay hindi binigyan ng tatay mo. Ha? Alam mo bang maraming mga mahihirap sa kabundukan ang binigyan ng aming Pangulo ng tulong na kung saan pinatayuan niya ng sariling paaralan at hospital at iba pa na kung saan noong panahon ng tatay mo ay hindi man lamang sila napansin o nabigyan ng pansin sapagkat mas busy yung tatay mo sa pagharap sa mga drug lords na katulad ni Michael Yang at Alan Lim. Alam mo ba yan? Eto pa, baka hindi mo rin alam. Alam mo rin ba na yung ibang mga bahagi ng 5.768 trillion na sinasabi mo ay binahagi sa iba't ibang malalaking hospital sa bansang ito katulad ng lung center, heart center at marami pang iba na kung saan ay hindi binigyang pansin ng tatay mo. Ngayon, na ang mahal na Pangulo namin, binigyang pansin ito. Binigyang pansin at nakakatanggap ng tulong mula sa gobyerno para mas lalo pa silang makapagbigay ng maayos at magandang serbisyo sa mga Pilipinong kapos sa buhay. Baka hindi mo alam, baste, Ito, dadagdag ko lang rin. Alam mo rin ba na yung ibang bahagi ng 5.768 trillion na sinasabi, na sinasabi mo ay binahagi sa PCG para sila ay mabigyan ng bagong barko at iba pang kagamitan na kung saan ay kumbaga binaliwala lang ng tatay mo. Binaliwala lang ng tatay mo. Binaliwala ng tatay mong gago. Alam mo rin ba na yung ibang bahagi ng 5.768 trillion na sinasabi mo ay ginamit ng aming Pangulo para mawala ang pagkakautang ng mga magsasaka na matagal nang lubog sa utang. Na kung saan, kung hindi ako nagkakamali, noong panahon ng tatay mo ay hindi man lamang niya narinig ang kanilang mga daing na ngayon ay binibigyang katugunan ng Administrasyong Marcos. Kaya nga, alam mo baste, kung ang tanong mo, nararamdaman ba ng mga Pilipino yung pambansang budget noong 2024? Ako na nagsasabi sa'yo, 99% ang magsasabi sa'yo, oo, ramdam namin, o ramdam ng mga Pilipino ang tunay na malasakit ng administrasyong ito. Na kung saan, sa administrasyong ito, ramdam ang tunay na pagbabago at hindi ang panloloko katulad ng ginawa ng tatay mo sa mga Pilipino. Pero ganoon pa man, alam naman namin
Alam namin na wala kayong ibang sasabihing mabuti sa administrasyong ito o sa aming Pangulo dahil magkaiba kayo ng prinsipyo at pagkatao. Alam din ng mga Pilipino na kaya todo paninira ang ginagawa ninyo dahil nabubuking na kayo sa mga kawalangian ninyo. Ngayon, tatanungin ka rin namin, saan dinala ng tatay mo yung trilyon-trilyong halaga ng pera na dapat sana ay napapakinabangan namin noong panahon ng pandemya? Baka nakalimutan mo na imbis na maawa ang tatay mo sa mga Pilipino, nakipagsabuatan siya kay Michael Yang para lokohin, nakawan ang mga taong bayan sa pamamagitan ng Parmali na kung saan yung halagang 10 piso ay ginagawa niyang 100 pesos. Para nang sa ganon, hindi mahalata na ninanakawan ninyo ng harap-harapan ang mga Pilipino. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mong magsalita at maglinis sa sarili mo. Alisin mo muna. Baste, makinig ka. Alisin mo muna. Burahin mo muna yung mga tato. Yung mga tato mo sa buo mong katawan. Para baka sakali na paniwalaan ka ng mga Pilipinong gago ka. Natutulala ka na ngayon? Natutulala ka sa mga sinasabi ko? Alam mo ba yung mga sinasabi ko sa iyo na mga proyekto na ginawa ng aming Pangulo ay kumbaga 1% pa lamang ng kanyang mga ginawa at gagawin pa. Ibig sabihin, wala sa kalingkingan yung nagawa ng tatay mo. Kaya kung ayaw mong lagi kang lagi kang nabubutata sa mga sinasabi mo, manahimik ka. Manahimik ka dahil ilalampasuhin kita palagi pag hindi ka pa nanahimik. Palibasa, naiinggit lang kayo. Naiinggit lang kayo sa kagwapuhan ng aming Pangulo. Palibasa, ang lalapad ng mukha ninyong mag-aama. Ang pangit ninyo, para kayong mga T-Rex. Pero bago tayo maghiwa-hiwalay mga minamahal ko mga kababayan, dito po sa ating programa ngayon, pansamantalang maghihiwa-hiwalay, gusto ko lang ipabot sa mga Duterte na manahimik na kayo. I-surrender nyo na mga sarili ninyo sa batas dahil matagal na kayong namayagpag sa inyong mga kasamaan. Kaya hanggat nandito ang programang ito, ako'y magsasalita, ako'y makikipaglaban para sa katotohanan at sa mga Pilipino at lalong-lalo na sa ating gobyerno. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.